What's up mga bossing? Ayan, trabaho na ulit tayo. At kahit na babad tayo sa pagsubaybay sa nangyayari sa ating bayan, sa malawakang nakawan ng mga kawatan, ng mga inayupak, ng mga walang kakwenta-kwentang namumuno sa ating bayan. Tayong mga duka, magtatrabaho pa rin tayo. Kaya ayan, tayo magtatrabaho na ngayong araw na to, no? Wala na talaga. Malinaw na yung direksyon na nakikita natin sa ating bansa. Pati rule of law nawawala na. So, kung confirm yung balita na si SOJ Remulla na ang bagong ombudsman, so siguro hindi naman mga tanga ang mga tao para hindi maintindihan na si SOJ ay hindi talaga fit para maging isang ombudsman. Dahil bukod sa may mga kamag-anak siya na nasa gobyerno, ay may kaso siyang kinakaharap. Pero siyempre, dahil nakaposisyon sila, so magagawa talaga nila yung mga gusto nilang gawin. So yun ang sinasabi natin na parang, hindi na nga parang, alata na talaga, kitang-kita na wala ng rule of law na nangyayari sa ating bayan. At tungkol naman dito sa ating dating magiting na Chief PNP at ngayon ay senador na si Senador Pampilo Lacson na nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Parang para sa akin malabnaw yung alibay or rason ni Senador Lacson na dahil dismayado ang kanyang mga kasama at nagkokomento ng hindi maganda sa kanyang pamumuno, kaya minabuti niya na lang na mag-resign bilang isang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, no? Para sa akin hindi ganoon ang pagkakakilala natin kay Lacson. Si Lacson dating pulis, wala yang inaatras ang laban. At kung maaalala nyo sa kanyang mga interview dati, sinasabi niya na hindi siya kailanman magpapadistract sa anumang komento ng kanyang mga kasamaan or ng komento ng mga baser o ng mga Pilipino, basta ang sa kanya gagawin niya yung tama. Pero all of a sudden, ayun na nga, nagbitiw siya dahil sa kadahilanan daw na dismayado na siya sa kanyang mga naririnig, which is para sa akin ilaw na ilaw yun, ilaw na ilaw. Kasi mga boss, ng paglabas ni Gutesa, tandaan nyo to, paglabas ni ex-Marine Master Sergeant Gutesa, hindi na tayo nagkaroon ng hearing. Tumigil na yung hearing, nasuspend na or what, hindi na sila na-schedule ng hearing, no? Kasi nagpangalan na yung mama at pinangalanan niya na si Martin Romualdez. At magmula doon, dead end na para kay Senator Lacson. Dahil hindi ganoon ang gusto niyang direksyon. Malinaw naman yun. Hindi ganoon ang gustong direksyon ni Senator Lacson sa kanyang pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero yun na nga, hindi nila naiwasan na doon pumunta yung investigasyon, which is yun naman talaga yung nararapat. Yung tukuyin yung mga mastermind dito sa malawakang nakawan na nangyari sa ating bayan. Pero dahil nga kitang-kita na may pag-iiwas sa katotohanan o sa gustong puntaan talaga ng investigasyon, kaya yun, mas minabuti niya na lang na mag-resign. Kasi kaya naman pinalitan nila si Senator Marcoleta dyan eh. Kaya biglang nagkaroon ng changes of Senate leadership dahil nakita nila yung direksyon ni Senator Marcoleta na papunta talaga dun sa mastermind. Ang hindi nila inaasahan dito, may isang tao na maglalakas ng loob at lalapit kay Senator Marcoleta para magpaayag ng kanyang mga nalalaman o direktang nalalaman tungkol sa malawakang korupsyon na to. Kaya ano pa ba? Ano pa ba mga boss ang gagawin natin? Tayong mga ordinaryong mga Pilipino, tayong mga duka, wala na tayong magagawa. Nasa posisyon sila yung may dikta ng laro ng politika, kung ano man yung gusto nilang gawin, nagagawa nila kahit pa hindi na sang-ayon sa batas. So tayo mga ordinaryong Pilipino, magtatrabaho na lang tayo.
kakayod tayo para sa mga sarili natin. Idadaos natin yung araw-araw na buhay natin kahit mahirap. Wala na tayong magagawa at kailangan tayong maghintay na mabago ang ating pamahalaan. Hindi natin alam kung kailan, kung aabot pa tayo sa pagbabago o mananatili na lang na ganito yung sitwasyon ng bansang Pilipinas. Nakakalungkot lang bilang isang Pilipino, pero di ba? Sabi nga nila, kung wala tayong gagawing mga Pilipino, wala na talagang mangyayari. Pero sa ngayon, talagang kitang-kita natin mga boss na kayang-kaya nilang manipulahin o baliktarin kahit anong mali na hindi sumasang-ayon sa batas. Magagawa nila. So, yun lang mga boss. At magtatrabaho na tayo. Katulad nyo, kakayod na rin kayo. Mag-iingat kayo sa inyong mga trabaho.